Tinawanan ko lang yon at hinintay na lang na tawagin ni ma'am yung number na nabunot ko. Nung itinaas na niya ang isang regalo na nakarap sa pulang wrapper at sinabi na ang number ko na 24, ay agad akong pumunta palapit sa kanya at kinuha ang regalo. Hinintay ko na makatanggap ang lahat para kung sinong walang natanggap, ibibigay ko yung sa akin. Nagtaka ako dahil lahat kami ay nakatanggap nun kahit hindi ako naglagay ng regalo sa mesa. Pero sa halip na malungkot, sumayaw na lang ako kasama ang mga classmates ko at nag-enjoy sa party. Hindi ko binuksan ang regalo dahil gusto kong sa bahay na lang ito buksan. Nung nakauwi na ako, sinabi ko agad kay kuya yung ginawa ko. Nainis siya sa akin kasi nandaya ako. Pero nagtaka rin siya kung bakit walang kulang na regalo sa mesa hindi naman ako naglagay. Tinanong niya ako kung may natanggap pa ang teacher ko at sinabi ko namang toothbrush at towel ang laman ng regalong natanggap niya. Binigay ko kay kuya ang regalo at sinabi kong buksan na niya dahil magbabanyo muna ako. Nung nasa banyo na ako, narinig kong sumigaw si kuya kaya dali-dali akong lumabas. Nung nasa sala na ako, nagulat na lang ako nung nakita ko ang isang putol na kamay na siyang laman ng regalo. Medyo umaamoy na kasi parang naagdas na yun. Naalala ko pa noon, nagsipasok ang mga kapitbahay namin nang marinig ang ingay sa loob ng bahay. Ang ilan sa kanila ay napatay pa ng ilong. Agad kaming pumunta sa barangay para i-report ang nangyari. Kinontak na rin ang pulisya dahil dito. Nag-chat din ako sa GC noon at tinanong kung kaninong regalo yon at bakit at kaninong kamay yung nasa loob. Pare-parehong natakot yung mga kaklase ko nung sinend ko yung picture at ni isa ay walang umamin sa kanila. Nag-send pa nga sila ng mga pictures ng mga regalo nila. Inamin ko rin na hindi ako naglagay ng regalo sa mesa kaya akala ko kulang yung regalo at balak ko nga rin sanang ibigay yung regalo ko sa kung sino ang hindi makakatanggap. Kaso lahat kami ay nakatanggap. Hindi ko na talaga nalaman kung kanino nanggaling yon. Wala na ring update mula sa mga pulis. Kapag nagkakaroon kami ulit ng Christmas party, napapalunok na lang talaga ako kapag exchange gifts na. Minsan, kapag mag-isa ako, naiisip ko pa rin kung kanino galing yung regalong iyon. Yun yung dahilan kung bakit nagbago na talaga ako at hindi na ako nantitrip pa. Maraming salamat po kung mabasa niyo ang aking kwento, sir. Ako si Renato. Itong kwentong ibabahagi ko ay ang karanasan ko ilang dekada na ang nakakalipas. Dati ako nasa militar. Noong mga panahon na yon, nagkataon na natoka kami sa may bulubundukin sa Mindanao. Hindi naging madali ang buhay ko noon. Marami kaming paghihirap na dinanas, lalo na at nakapwesto kami sa bundok ng mga kapwa ko sundalo. Gutom, uhaw, pagod, yan ang iilan lang sa napakarami naming naging problema. Idagdag pa na masyadong agresibo ang mga nakalaban naming mga tulisan. Marami sa mga kasamahan ko ang namatay, ngunit maiilan din na sugatan. Naalala ko pang masyadong istrikto yung naging commander namin. Bawat maling galaw may parusa. Minsan nga rin akong nagkamali nun ng bilang sa push-up. Kaya bilang parusa ay binilad niya ako sa gitna ng mainit na araw at pinakain ng lupa at damo. Yan ang totoo. Sinasabi ko sa inyo, hindi naging madali ang buhay ko noon o ang buhay namin bilang sundalo. Araw noon ng Biyernes, makulimlim ang panahon. Nasa agubatan kami ng mga tropa ko at naghahanap ng mga panggatong nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Napasigaw pa nga ng silong ang ilan sa mga tropa ko. Bigla ring lumakas ang hangin, sinabayan pa ng pagdagundong ng kulog at kidlat. Huli na naming napagtanto, boss, na binagyo na pala kami. Kaya bumalik na kami sa hideout. Buwan ng Nobyembre yon nang bigla na lamang inatake ng mga tulisan ang aming kampo. Marami sa mga tropa ko ang nasawi at nasugatan. Natamaan din ako sa balikat pero hindi naman nagtagal ang pag-aatake nila dahil kaagad ding umatras ang mga tulisan. Nang dahil sa nangyari, boss, ay nagpatawag ng backup si Commander. 2 linggo mahigit ang hinintay namin bago dumating ang 2 dosenang sundalo at mga medic. Napagpasyahan ng commander namin na ipadala sa bayan ang mga nasugatan
dahil nakulangan kami ng supply sa panggagamot at isa ako sa mga naisama pababa mula sa abundukan. Hindi nyo lang alam kung gaano akong natuwa nun nang isama nila ako pababa ng bayan. Halos 2 taon din kasi kaming nanatili sa kabundukan. Kaya sa sobrang tuwa ay di ko mapigilan noon na mapaluha kahit na 1 linggo lang ang binigay sa amin ng commander. Nilakad lang namin ang mahaba-haba at masukal na kagubatan. Pero may nakaalalay naman sa akin dahil nga sa natamong sugat. Gutom, uhaw at pagod ang pinagdaanan namin. Sa sobrang pagkagutom nun ay yung iba sa amin nang huli ng insekto at yun ang nilantakan. Mahigit 1 araw pa ang nilakbay namin bago kami makababa ng kabundukan. Sinwerte kami dahil wala naman kaming naasalubong ng mga tulisan. Sinalubong naman kami ng 6 na sasakyan. Sasakyan pa nga lang nagkasiyahan na kami ng mga tropa ko. Hapon na nang tuluyan kaming makarating sa bayan at napapasulya pa sa amin ang mga taong dumadaan. May mga bata pa nga na napapayakap sa mga magulang nila sa tuwing napapatingin kami sa kanila. Nang mga sandaling yon ay nakaramdam ako ng kalungkutan dahil mukhang natakot pa yata sa amin dahil sa biglang pagbaba namin sa bundok. Kaagad kaming dinala sa pinakamalapit na pagamutan at ginamot ang mga natamong sugat. Hindi ko maitatanggi na mas lalo akong natuwa nang ipaghain nila kami ng disenteng pagkain. Umabot pa sa punto na animoy patay gutom kami ng mga tropa kong sundalo dahil nagawa pa naming mag-agawan sa iilang pagkain. Pero sumakto naman at nabusog kahit papaano. Kinagabihan ay halos hindi ako makatulog dahil sa naramdamang kasiyahan na noon ko lang uli naramdaman pagkatapos ng mahigit 1 taong pananatili sa abundukan. Doon na nga ako nakapagpasko at bagong taon nung nagdaang taon. Nang mga sumunod na araw, boss, ay muli nila kaming inasikaso at binigyan ng mga makakain. Noon lang ulit ako muling nakatikim ng kape na pinarisan ng mainit-init na pandesal. Nang dahil sa balikat ang sugat ko ay nagawa pa namin ng ilan kong mga tropa na magkayayaan at gumala sa bayan. Nag-ayos muna kami ng sarili. Nagpalit kami ng malinis na uniforme pang sundalo. Dinala rin namin ang aming mga sandata, saka kami naglakad-lakad sa bayan. Mabuti na lang din ay may dala kami kahit kakaunting salapi. Makakabili na kami noon ng pagkain na noon lang ulit namin matitikman. Bumili rin ako ng sapatos na hindi naman kamahalan dahil nasira yung sapatos ko nung pababa pa lang kami ng bundok. Bumili rin ako ng radyo at extra batteries. May mga tao pa rin na napapatingin sa amin pero kinakawayan ko lang sila. May iba pa nga na napapakunot noo habang naatitig sa amin. Nagkayayaan kami ng mga tropa ko na dumaan sa isang beer house kahit maaga pa. Tig-1 bote lang naman ang in-order namin. Sinusulit na namin yung araw dahil sigurado balik na naman kami sa bundok matapos ng ilang araw. Panay ang tawanan at kwentuhan namin. Natiyak ko na katulad ko ay maging sila masaya rin dahil sa muling pagbabalik namin sa bayan. Makalipas na mga 1 o 2 oras ay lumabas na rin kami ng beer house. May ilan sa amin na napahiwalay dahil may dadaanan daw sila. Napunta naman kami ng ilan kong mga tropa sa isang karinderya. Mga unang linggo na yon ng Disyembre. Napagpasyahan kasi namin na maaga na lang mag Noche Buena dahil natitiyak namin na hindi na naman kami makakapag Noche Buena sa bisperas ng Pasko dahil bakbakan na naman sa abundukan pagbalik namin. Nakapagtataka lang nun dahil kahit tanghaling tapat na wala pa ring mga customers na kumakain. Isang matandang lalaki ang nagmamay-ari ng karinderyang yon. Nang mapansin niya ang presensya namin, nung una ay nabigla pa siya. Pero nang sabihin namin na andoon kami para kumain, ay kaagad naman niya kaming inasikaso ng mga tropa ko. Dinuguan, nilaga at prinitong isda ang putahing pinili namin. Matagal-tagal pa ang hinintay namin bago bumalik ang matandang lalaki, dala ang mga putahing in-order namin. Nang ipatong niya ang mga pagkain sa hapag, ay kaagad kaming nagsilantakan ng mga tropa ko. Hindi ko lang talaga matiis na magpaabusog habang nasa bayan pa kami. Sa dami ng in-order namin ay maagang Noche Buena talaga ang kinalabasan. Sa sobrang abala nga sa pagkain ay hindi man lang namin napansin na lumabas pala si Manong. Walang ibang serbedora sa loob ng karinderya. Nabulunan pa nga yung katabi ko
Kaya inutusan ako nitong kumuha ng may inom dahil wala namang iniwang tubig si Manong. Hinampas-hampas pa nga namin yung likod niya, pero tubig daw ang kailangan niya. Kaagad kong tinungo kung saan nakalagay ang mga baso. Kumuha ako ng 4 sa kanilagyan ng tubig. Nakadalawang baso na ako ng tubig noon, saka dali-daling lumabas para ibigay yung tubig sa tropa kong nabubulunan. Matapos ang ilang saglit na pag-inom niya ay nahimasmasan naman na siya. Bumalik ako ng kusina para kunin ang mga natitira pang baso ng tubig. Nang akmang lalabas na ako ay may naamoy akong mabangong putahe. Napasulyap ako sa napakalaking kaldero na naasalang at kung saan nagmumula yung nakakatakam na amoy na yon. Napagtanto kong may niluluto pala si Manong dahil bagyang nakabukas yung kalan sa mahinang apoy. Hindi ako nagdalawang isip na lapitan, dala na rin ng pagkatakam at gutom pa rin. Bala ko sanang dagdagan yung order ko nitong niluluto ni Manong. Naghanap pa nga ako ng malaking sandok saka lumapit sa naasalang na kaldero. Kahit mainit-init pa ang takip ng kaldero ay nagawa ko pa rin pong buksan. Maingat kong pinatong yung takip ng kaldero sa mesa bago tiningnan ang laman ng kaldero. Hindi ko pa man naaangat ang sandok na hawak ko nang matigilan ako sa nakita. Nung una, hindi ko pa masyadong maaninag kung ano yon. Pero nang ginalaw ko na ang nasa loob ng kaldero gamit yung sandok ay bumungad sa akin ang ulo ng isang tao. Binalatan na ang ulo nito. Andoon pa yung mata niya na naadilat at putol na ang tenga. Bahagya akong natigilan at ninamig ang katawan. Pero hindi naman ako sobrang natinag. Siguro dahil nasanay ako sa buhay namin sa kabundukan. Naisara ko pa nga yung kaldero bago bumalik sa mga tropa ko dala yung tubig nila. Agad ko namang binigay yon sa kanila. Mahina ko pa silang sinabihan na mukhang aswang yata si Manong dahil kako may nilulutong ulo ng tao sa kaldero. Dagdag kwento ko. Pero sa halip na mandiri ay napatawa pa ang mga ito. Inigaan pa nga namin ng kalamansi ang mga putaheng nasa harapan namin. Yung dating nakakatakam at mabangong putahe na nasa harapan namin ay unti-unting nagbago ng anyo. Yung dinuguan ay naging pula at lumitaw ang mga karne na hindi maipaliwanag kung sa hayop ba o tao. Parang ang laman loob at inuuod pa. Dinapuan na rin ito ng langaw at naging mabaho ang amoy. Yung mga karne naman sa nilaga ay biglang nabulok at namaho. Doon ko na nasigurado na tao ang mga putaheng niluto ni Manong. Saksi din doon ang mga tropa kong sundalo. Naibuga pa nga nila ang ininom na tubig. Halos hindi rin sila maapaniwala na ang putaheng hinain at kinain namin ay mula pala sa tao. Hindi ko alam kung matatawa, kikilabutan o may inis kami dahil sa kagaguhan ni Manong na isa palang aswang. Kaagad naming inayos ang aming mga gamit bago lumabas dahil hindi pa bumabalik si Manong. Siguro ay natunugan niya na bistado namin siya. Nag-iwan lang kami ng piso sa mesa dahil kung tutuusin ay libre nga lang sana ang pagkain yon dahil sa ginawa niya. Matapos yon ay bumalik na kami sa pagamutan. 2 araw ang lumipas ay nagsipaghanda na kami ng mga tropa ko para bumalik sa abundukan. Bago pa nga kami umalis ay narinig pa namin ang usap-usapan tungkol kay Manong at sa karinderya niya. Totoo nga ang hinala ko na aswang ito at yun din pala ang dahilan kung bakit hindi pinupuntahan ng mga tao ang karinderya niya. Nang maabalik kami sa bundok ay maraming hamon na naman ang pinagdaanan namin. Doon na kami ulit nagpasko at nagbagong taon. Makalipas ang 2 taon ay tuluyan na kaming nakauwi sa aming mga pamilya. Yun na rin ang huling araw ng serbisyo ko dahil agad akong umalis matapos kong makilala si Nora, ang babaeng minahal at naging ina ng mga anak ko. Nangyari pala tong kwento ko, boss, noong late 1980s pa, nung kabataan ko talaga. Sa ngayon, nandito na kami ng pamilya ko sa Canada. Kahit maraming taon na ang nakalipas at kahit ng ibang bansa pa, ay baon ko pa rin ang mga karanasan ko sa Pilipinas. Hanggang dito na lang ang kwento ko, boss. Maraming salamat sa iyong oras. Tawagin niyo lang po akong JD. Nangyari po ito noong December 25, 2003. Eksaktong Pasko nung pumanaw ang lola karing ko dahil sa katandaan. Naatira kami noon sa Tayuman at doon pa ako nag-aaral ng grade school.
Dumating ang araw na tinawagan kami ni Tita Auring at sinabing patay na raw si Lola Caridad noong umaga ng December 25 matapos raw itong magsuka. Sulumuwas kami ng Pampanga para maapunta sa Lamay. Doon din daw muna kami matutulog sa loob ng 3 linggo para samahan ang natitira kong 2 lola dahil silang 2 na lang ngayon ang nakatira sa bahay na iyon dahil nga wala na ang kapatid nilang si Lola Karing. Tandang-tanda ko pa noong malakas pa siya. Siya yung nag-aalaga sa akin noon. Sa tuwing pupunta kami sa Pampanga para magbakasyon, palagi niya akong kinakarga at nilalaro. Ang huling pagkikita nga naming 2 noong 2001. Naaalala ko pa noong maluto na ang tanghalian ay sabay kaming lumabas ng kwarto at binuhat pa niya ako papunta sa kusina. Siya rin yung nagsubo sa akin ng pagkain. Noong sumilip kami ng aking ina sa kabaong ay nakita kong nakahimlay doon ang lola ko. Walang ekspresyon ang mukha niya. Halata pa rin ang kulubot na balat sa mukha nito dahil sa katandaan. Maswerte pa nga siya na umabot siya sa 90. Kinagabihan. Nang matapos akong kumain ng hapunan ay naisipan kong sumilip muli sa kabaong at gano'n na lamang ang gulat ko nang maita kong literal na kumukurap-kurap ang mga mata niya na para bang gusto niyang imulagat ang kanyang mga mata pero walang sapat na lakas iyon dahil nga patay na siya. Buti na lang at maraming tao sa sala at maingay ang boses nila habang nagkukwentuhan kaya hindi ako nakaramdam ng sobrang pagkatakot para sumigaw pa. Sa halip ay pinuntahan ko noon ang pinsan kong si Raymart na kasing edad ko rin. Sinabi ko na sumilip siya sa kabaong dahil nakita kong kumukurap-kurap ang mga mata ni Lola. Ginawa naman niya yon. Nagpunta siya sa sala at sinilip ang kabaong. Ako naman ay nakaabang sa kanya sa komedor. Nang lumapit siyang muli sa akin ay tumango siya. Nangangahulugang maging siya ay nakita rin ang pagkurap ng mga mata ni Lola Karing mula sa kabaong. Bakas din sa kanyang muka ang pagkagulat. Nagpunta na lang kami noon sa kwarto para maglaro ng mga laruan na daladala ko galing sa bahay namin sa Maynila. Kinaumagahan. Nang muli akong sumilip sa kabaong ay nakita kong payapa na muli na nakahimlay si Lola Karing sa kabaong nito. Maayos na rin nakapikit ang kanyang mga mata at hindi na gumagalaw. Sa paglipas sa mga taon ay madali ko rin nakalimutan ang nakakatakot na pangyayaring iyon sa buhay ko. At sabi kong yun ang pinaka nakakatakot at malungkot na Pasko para sa akin. Nung lumaki na ako at nag-graduate na sa high school, ay saka ko palang naalala ang kwentong ito dahil nga nakahiligan ko na ang pagsusulat ng horror stories. Dahil sa muli kong naalala ang karanasang iyon ay nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan at nakatatandang kakilala ko kung ano ba yung ibig sabihin kapag gumagalaw ang mata ng isang patay. Marami ang sinagot nila. Iba-iba sila ng opinyon. Ang isa sa mga sagot na naalala ko noon ay kapag daw nakita mong kumukurap-kurap ang mga mata ng isang patay ay nangangahulugang meron pa raw itong gustong makita sa isa sa mga mahal niya sa buhay. Ewan ko kung totoo ba yon. Isa lang ang alam ko, na mahal ako noon ni Lola Karing. Ako si Andrew, 36 years old at pamilyado na rin. Gusto ko lang ibahagi ang kwentong ito doon sa bayan namin sa Sorsogon na hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong lokasyon. Taong 1999 daw to nangyari. 2 araw bago ang Christmas party sa isang komunidad doon sa bayan namin sa Sorsogon. Abala na raw yung mga tao doon dahil sa paghahanda para sa nalalapit na selebrasyon. Nakagawian na rin kasi doon sa komunidad na magdaos ng Christmas party bago ang Pasko. Naghahanda ang karamihan maliban daw kay Aling Rosa na abala naman sa pag-aalaga ng may sakit na anak. Katagal nang iniwan si Aling Rosa ng kanyang mister kaya mag-isa niyang binubuhay ang 3 taong gulang niyang anak. Lita rin daw siyang nagbuntis at naipanganak si Cindy. Nasa 40 years old na daw siya nun at sa kanilang komunidad, si Aling Rosa yata ang pinakamahirap sa kanila. Sinabihan niya ang anak na si Cindy na kumain na. Nang bumalik siya sa kwarto nito, naabutan niya itong nakahiga sa higaan na banig at bakas sa mukha ng bata ang matinding paghihirap.
Gustuhin mang isugod ng ginang ang anak sa ospital ay hindi niya rin magawa dahil walang sapat na pera na pambayad at maging mga posibleng gastusin sa gamot ng mga bata. Wala rin kasing health center na malapit o klinik man lang sa kanilang lugar. Nagtatakang ibinaba ni Aling Rosa ang niluto niyang noodles na inutang pa niya sa tindahan nang mapansin niyang hindi gumagalaw si Cindy. Agad niya itong nilapitan. Pero ganun na lang ang paninigas niya nang malaman niyang wala na itong buhay. Napahagulgol ng iyak si Aling Rosa at labis siyang nagluksa dahil sa pagkamatay ng bata. Para bang pinagbagsakan siya ng langit at lupa dahil sa sinapit ng inosenteng anak. Ilang araw din nagkulong si Aling Rosa sa loob ng bahay. Hindi siya kumakain dahil sa sobrang kalungkutan. Tanging pag-iyak lang ang ginagawa niya at pagyakap sa malamig ng bangkay ng kanyang anak na kalaunan ay unti-unti nang nangangamoy. Nang maamoy ni Aling Rosa ang namabahong bangkay ng anak ay doon siya bumalik sa ulirat. Mas lalo siyang naguluhan ng problema at nalungkot kung paano niya ipalilibing ang bata. Hanggang sa nakaisip siya ng di kanais-nais na plano. Nung gabing yon ay tahimik daw na dinala ni Aling Rosa ang bangkay ng kanyang anak sa kusina. Sa kanya yon kinatay. Napahagulgol pa si Aling Rosa habang ginagawa yon pero wala siyang magawa. Sa dinami-rami ng mga problema ay tanging yun lang ang naisip niya. Masasabing tinamaan na rin talaga sa utak ang ginang. Ang pangyayaring yun ay aksidente palang naabutan ng kapitbahay ni Aling Rosa nang magtangka itong dalhan sila ng pagkain ng anak. Pero ganoon na lang ang pagkagulat nang maabutan si Aling Rosa na kinakatay si Cindy. Dahil sa nasaksihang yun, ay agad ni-report ng kapitbahay ni Aling Rosa sa pulisya ang nakita. Agad naman raw itong pinuntahan ng mga otoridad. Nagulat pa si Aling Rosa nang makita niya ang mga pulisya, pero hindi na siya nanlaban pa. Kusa siyang sumuko sa mga ito at para bang natauhan na mali rin ang ginawa niyang pagbaboy sa bangkay ng kanyang anak. Pusang inamin ni Aling Rosa ang krimeng ginawa simula sa pagkakasakit ng anak. Pagkamatay nito, mga nangyari matapos yun at nang maabutan siya ng kapitbahay at mga pulis. Mabilis na kumalat ang pangyayaring yon sa komunidad ni Aling Rosa. Marami sa kanila ang nabigla dahil doon. Mas maraming kinilabutan at nalungkot dahil sa sinapit ng mag-ina. Yung masaya sana nilang Christmas party ay nauwi sa kilabot. Hindi nga sila maapaniwala raw na magagawa yun ni Aling Rosa. Nakatayi ng pangkay ng sariling anak dahil napakabait daw nito at alam mong hindi gagawa ng masama. Nakaabot naman yung balitang yun sa mga kamag-anakan ko pati na rin sa aming pamilya. At yun nga, napag-usapan namin noon ang tungkol kay Aling Rosa. Naalala ko lang bigla, lalo ngayong magpapasko, kaya ipinadala ko sa inyo itong kwento. Nasa sa inyo na rin kung maniniwala ba kayo. Naway maging maayos, ligtas at masaya ang inyong Pasko. Ako po si Christina, third year college student na kumukuha ng nursing course. Simula pagkabata kasi ay pangarap ko na talaga ang maging isang mahusay na nurse, kagaya ng mama ko. Ngunit nakakalungkot lang isipin na ang dahilan ng pangarap ko at pagsusumikap ay hindi ko nakasama ngayon. Sobrang close kasi kami ni mama at masasabi kong she's the best mother and the best friend in the world. Halos lahat ng bagay na ginagawa niya ay para sa kasiyahan ko. Simula pagkabata ay abala na si mama sa pagtatrabaho para sa aming dalawa. 4 years old kasi ako noon nung mawala si papa dahil sa sakit na leukemia. Kahit na lagi siyang busy noon sa trabaho ay hindi naman siya nagkulang sa pag-aalaga at pagmamahal sa akin. Tuwing umaga, siya pa rin naman ang naghahanda ng almusal ko bago siya pumasok ng trabaho. Maaga rin niyang hinahanda ang lunchbox. Binibilin din niya ako kay uncle na ihatid at sunduin ako sa school. Taxi driver kasi yung uncle ko na nakababatang kapatid ni mama. Every Saturday naman ay sinasama ako ni mama sa ospital. Yun ang pinaka-favorite na araw ko dati, ang araw ng Sabado. Natutuwa kasi ako sa tuwing nakikita ko si mama na pinapasaya ang ibang tao, lalo na ang mga bata at matatanda. Sobrang maalaga si mama sa mga pasyente niya. Kinahangaan siya ng karamihan at yun din ang dahilan kung bakit pinangarap kong maging nurse.
Gusto ko kasi maging katulad niya. Gusto kong tumulong sa mga taong may sakit. Siya ang naging inspirasyon ko sa lahat ng mga bagay. Every Sunday naman ay maaga kaming gumigising ni Mama at nagsisimba. Yun din kasi ang araw na day off niya, kaya lagi kaming nagbabanding at pinapasyal niya ako sa kung saan, lalo kina Lola at sa mga kapatid niya. Taong 2013, nasa grade 5 pa lang ako noon at 13 years old. Christmas season na noon. 1 week na lang bago maganap ang Christmas party namin sa school. Linggo noon at kagaya ng naagawian ay maaga kaming nagising ng mama ko at nagsimba. Nakaugalian na rin naming magsimba tuwing linggo. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan namin ni Mama ay hindi namin nakakalimutan ang palaging magdasal at magpasalamat sa Diyos. Mga 8 AM yata yon nang matapos yung unang misa. After naming magsimba ni Mama ay dinala niya ako sa favorite fast food ko na Jollibee. Yung talaga dati ang pinakapaborito kong kainan kasama siya. Pagkatapos namin nun kumain ay dinala niya ako sa mall. Napag-usapan kasi namin ni Mama na bibili kami ng pang-exchange gift ko sa kaklase ko at damit na susuotin para sa aming Christmas party sa school. Ipinakita sa akin ni Mama ang isang kwintas na may heart pendant. Bagay daw sa akin. Napangiti pa ako noon dahil nakukyutan din ako sa necklace. At tama nga siya. Bagay nga sa akin yung necklace na napili niya. Gift niya daw sa akin yon sa Christmas. Matapos yun ay kinis pa niya ako. Napatawa at nakiliti pa nga ako nun. Agaw atensyon kami noon sa mall. Tuwang-tuwa talaga ako nung araw na yon, Sir Bob. Nilibot pa nga namin ni Mama yung buong mall at kumain pa ng ice cream. Tapos namili ng mga bagong damit at gamit. Makas din ang kasiyahan sa mukha ni Mama nung araw na yon. Kitang-kita naman sa ekspresyon niya. Ilang oras din kaming namasyal ni Mama sa mall. Hanggang sa mag-decide na nga kaming umuwi dahil biglang sumama ang pakiramdam niya. Wala talaga sa expectation ko na yun na yung huling beses na makakasama ko ang mama ko. Pauwi na kami noon ni Mama. Mahigpit pa ang pagkakahawak ni Mama sa kamay ko nang tumawid kami ng kalsada. Pangiti-ngiti pa nga ako noon dahil sa sobrang pagkasabik sa mga gamit na pinamili namin ni Mama. Nang bigla na lamang akong makarinig ng malakas na pagbusina ng sasakyan. Nagulat ako noon nang masulyapan ko ang isang malaking truck na paparating. Hindi ako maagalaw noon at sobrang bilis ng mga pangyayari na namalayan ko na lang na may tumulak sa akin. Kasunod noon ay nakarinig ako ng sigawan ng mga tao. Bumagsak ako noon sa kabilang kalsada. Hindi ko rin maigalaw yung buo kong katawan dahil sobrang sakit. Napatulala ako noon nang maalala ko si Mama. Nagsisigawan pa nga yung mga tao na may nasagasaan. Bigla akong kinabahan noon. Gusto kong sumigaw at tawagin si Mama dahil hindi ko siya nakita sa tabi ko pero hindi ko magawa. Namalayan ko na lang na sinugod na ako sa ospital bago ako mawalan ng malay. Nang magising ako ay bumungad sa akin ang nag-aalalang muka ng mga tiyahin at tiyuhin ko na mga kapatid ni Mama. Agad kong hinanap si Mama pero di ko siya makita sa buong silid. Tinanong ko pa sina tita kung nasaan na si Mama. Pero hindi sila kumibo. Napansin ko pang nagkatinginan sila na para bang nag-uusap gamit ang mga mata. Gulong-gulo talaga ako nung Sir Bob sa mga nangyayari to the point na napasigaw pa at napaiyak habang tinatanong kung nasaan na si Mama. Pinakalma nila ako pero mas lalo akong naging agresibo. Tuluyan na rin napaiyak noon ang mga kapatid ni Mama. Saka ako niyakap ng uncle ko na siyang laging naghahatid sundo sa akin sa school. Ilang beses kong tinanong si uncle kung nasaan na si Mama pero nabigla ako sa sinagot niya. Wala na raw si Mama. Dead on arrival na siya. Sa kanya ako niyakap. Halos gumuho ang mundo ko noon dahil sa narinig. Napasigaw pa ako at mas lalong napalakas ang hagulgol. Ilang beses akong sumigaw at tinawag si Mama pero mas lalong napuno ng iyakan ang buong kwarto dahil sa ginawa ko. At kung di pa ako tinurukan ng doktor ng pampakalma, ay di pa ako titigil sa kakasigaw. Hindi ko matanggap noon ang biglang pagkawala ni Mama, to the point na sinisi ko ang sarili ko dahil sa nangyari. Kinupkop ako noon ng mga tiyuhin at tiyahin ko. Ginawa naman nila ang lahat para ibigay ang mga pangangailangan ko at mapasaya ako. Ilang beses nila akong kinumbinse na wala akong kasalanan sa aksidenteng nangyari.
Inabot din noon ng ilang taon bago ako tuluyang nakarecover. Sobrang sakit mawalan ng mga magulang. Napanaginipan ko pa si mama at naangiti lang siya sa akin. Ang sabi niya ay okay lang daw siya at magpatuloy lang daw ako sa buhay. Niyakap pa ako noon ni mama sa panaginip. Bilin niya na wag ko raw iwawala yung huling regalo niya sa akin, yung kwintas. Yun na ang huling beses na nakita ko si mama. Hanggang ngayon, Sir Bob, sa tuwing naaalala ko si mama at yung nakaraan namin bago ang aksidenteng yun, ay di ko maiwasang mapaluha at mapangiti. Nakakamiss siya, lalo ngayong magpapasko. Tama nga ang sabi ng mga matatanda, kapag daw nagdaan ang panahon, hindi mo na ito maibabalik pa. Tulad ng gusto ni mama para sa akin ay nagsumikap ako sa pag-aaral. Kasalukuyan po akong nasa Maynila at ito nga, third year college, taking up nursing. Hindi naman ako pinabayaan ng mga tiyahin at tiyuhin ko. Hanggang dito na lang po muna ang senti story ko, lalo at Christmas season na. Sana ay makapagbigay ito ng munting aral sa mga listeners, lalo sa mga kabataan na yakapin at mahalin ang kanilang mga magulang habang nabubuhay pa sila. Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Bago ko po i-share itong napaka-creepy na encounter, ay hayaan niyo muna ako magpakilala. Ako si James, taga Tanay Rizal. Nag-work ako sa isang maliit na kumpanya dito sa Tanay. Nasa trabaho ako noon nang tumawag sa akin si mama. Sinabi niya na naroon daw ang ex-wife ko sa bahay. Nung narinig ko yun, nagpaalam muna ako kay boss kasi kailangan ko talagang umuwi. 3 taon na kaming hiwalay ng asawa ko at nasa akin ang anak namin. Nung nalaman ko kasing may iba siyang lalaki, ay hiniwalayan ko agad siya at sinabing kakasuhan ko siya. Pero nagmakaawa siya kaya hindi ko na lang itinuloy. Madalas niyang binibisita ang anak namin. Sa totoo lang, ayoko na makita niya yung anak namin kasi alam ko na isang araw gagawa siya ng paraan para malayo sa akin si Angel. Pero wala akong choice kasi gusto ni Angel na makita ang ina niya, kaya kapag naroon ang ex-wife ko sa bahay, binabantayan ko rin siya para hindi siya maagawa ng kung anumang balak niya. Pasko na, kaya alam ko na gustong-gusto niyang maasama ang anak ko. Mabilis akong nagpatakbo ng sasakyan, kaya muntikan ko nang mabangga ang isang matandang babae, pero mabuti na lang at nakapreno ako. Agad akong bumaba at tinanong ang matanda kung nasakdan ba siya. Humiti naman siya at sinabing mag-ingat na lang ako sa pagmamaneho. Nagsorry ako sa kanya at tinanong kung saan siya papunta. Nalaman ko na malapit lang sa bahay namin ang pupuntahan niya, kaya sinabi ko na sumabay na lang siya sa akin. Agad naman siyang pumayag. Nung nasa kotse na kami, tinanong ko siya kung sino ang pupuntahan niya roon. Ang sabi niya ay ang mga apo niya dahil magbibigay siya ng mga regalo. Napangiti ako nang makita ang isang basket na hawak niya. Sa loob nito ay ang mga regalo. Nagtaka ako sa sunod niyang sinabi. Tinanong niya ako kung magkabati na raw ba kami ng asawa ko at kumusta si Angel, na para bang kilalang kilala niya ang pamilya namin. Medyo kinabahan ako at tinanong kung paano niya nalaman ang buhay namin. Sinabi naman niyang madalas niyang marinig sa tabi-tabi. Napaisip ako na siguro nung dumalaw siya sa mga apo niya ay nakita niya ako at ang pamilya ko. Siguro hindi ko lang siya nakita sa lugar namin. Nagsimula akong magkwento sa kanya. Sinabi ko na pauwi ako sa bahay kasi naroon ang ex-wife ko. Pakakunin kasi niya ang anak namin kaya kailangan kong mapigilan siya agad. Kumuha siya ng regalo sa basket niya at sinabing ibigay yon sa anak ko. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho at kahit nakatingin sa kalsada ay tuloy pa rin ako sa pagkukwento. Pero ilang minuto lang ay napansin ko na wala na akong katabi. Nawala bigla yung matandang babae at ang tanging naiwan na lang ay ang regalo niyang manika para sa anak ko. Sobrang nagtaka ako kaya tumigil ako sa pagmamaneho at tumingin-tingin sa paligid. Pero wala talaga siya. Imposibleng bigla na lang siyang maglaho. Kinilabutan ako noon. Bigla kong naisip yung anak ko kaya bumalik ako ng kotse at ipinagpatuloy ang pagmamaneho.
Pinili ko na wag na munang isipin yung matanda kasi mas may kailangan akong unahin. Nung nasa bahay na ako, nakita ko si Angel na niyayakap ang mama niya. Baka sa mukha ng anak ko ang pagkasabik sa ina niya kasi ilang buwan din siya nitong hindi dinalaw. Nung nakita ako ng anak ko, ay agad siyang lumapit sa akin at tinanong kung para sa kanya ba yung gift na hawak ko. Kasi napanaginipan niya kagabi na bibigyan ko siya ng gift pag uwi ko. Ang saya raw niya na nagkatotoo yung panaginip niya. Tanging oo na lang yung nasabi ko dahil litong-lito ako sa mga nangyari kanina. Agad niyang binuksan yung regalo at tuwang-tuwa siya nang nakita ang isang manika. Sinabi niya na totoo nga yung panaginip niya na manika ang matatanggap niya. Ang daming tanong na nasa isip ko. Imposible namang bigla na lang dumating yung regalo sa sasakyan, kaya totoo kang naroon ang matandang babae. Pero kung naroon nga siya, bakit bigla siyang nawala? Hindi naman siya bumaba ng kotse. Paanong tumugma yung panaginip ni Angel at yung nangyari sa akin? Naligo ako noon sa banyo na iniisip pa rin yun. Hindi naman demonyo yung matanda at hindi rin white lady. Hindi ko maipaliwanag ang nangyari noon. Kaya paglipas ng ilang araw, nagtanong-tanong ako sa kapitbahay namin kung kilala ba nila yung matanda na dinescribe ko. Pumunta rin ako sa bahay na sinabi ng matanda na naroon ang mga apo niya. Pero nung nagtanong na ako sa may-ari ng bahay, dinescribe ko yung mukha ng matanda. Ang sabi, patay na raw yung lola ng mga anak niya. Nanlaki yung mga mata ko nung sinabi ng babae na yun nga yung nanay niya. Patay na raw yun nung 1 taon pa ang nakalipas. Lumabas ako sa bahay na yon nang nasagot na ang lahat ng tanong ko. Para bang tuluyang naka-move on na ako. Inisip ko na lang na may pangyayari talaga sa buhay natin na hindi maipaliwanag. Ang mahalaga ay walang nasaktan sa amin at ligtas naman ang anak ko. Nung umuwi na ako ng bahay, tinanong ko si mama kung nasaan si Angel. Ang sabi nito ay nasa kwarto lang at naglalaro ng manika. Pumunta ako sa kwarto niya at papasok na sana nang marinig ko na parang may kinakausap siya. Noon ko lang nakita yung ganong ngiti sa anak ko. Kinakausap niya yung manika palagi na para bang kapatid niya. Minsan nga, natanong ko siya kung sumasagot din ba yung manika. Sinasabi niya na hindi raw, pero alam niya na pinakikinggan siya nito. Kalaunan ay mas naging maayos ang buhay namin. Mas lumawak ang pananaw ko at nagkapatawaran na. Kaya naman nagkabalikan kami ng asawa ko dahil alam ko na yun ang mas nakakabuti. Nangako rin siya na mas magiging mabuting ina kay Angel at mabuting asawa sa akin. Dahil sa totoo lang, mahal pa rin naman namin ang isa't isa. Malaki ang pasasalamat ko sa regalong iyon ng matandang babae dahil para bang mas naging matatag kami ng pamilya ko simula nung ibigay niya sa amin yun. Narealize ko na hindi lahat ng multo ay nakakatakot at hindi naman talaga dapat katakutan. Yung iba ay may mabubuting hangarin. Sila yung mga tumutulong sa iba sa kahit anong paraan, kahit nasa kabilang buhay pa. Ito lang po muna ang gusto kong ikwento sa inyo, sir. Sana itong creepy encounter ko ay magbigay aral sa lahat. Merry Christmas po sa lahat at keep safe. Magandang araw po sa lahat. Tawagin niyo lang po akong Bricks. Sa totoo lang, hindi naman po ako nakakakita. Pero naniniwala ako sa mga kwentong multo, engkanto at mga kababalaghan na hindi minsan kayang ipaliwanag kung paano at bakit nangyari. At may mga naranasan din ako. Grade 6 ako noon. Sa probinsya namin sa Ilocos ako noon lumaki. Since hindi pa uso noon ang mga computers, gadgets o smartphones, ang uso pa noon ang maglaro sa labas ng bahay hanggang lumabas na ang liwanag ng buwan. Masaya na ang mga batang makapaglaro sa ilalim ng poste, sa kanto o kalsada. At kahit na madumi na ang mga paa sa alikabok, sige pa rin sa paglalaro ng taguan, patintero, tumbang preso at kung ano pang larong kalye. Pagkatapos, ipapasok na lang sa bahay kapag tinawag na at kakain. Naalala ko, bakasyon nun. Mga bandang 6 PM yun.
Kasama noon ang iba kong mga kalaro at naglalaro kami noon sa isang bakanting lote sa tapat ng aming bahay. Bakanting lote yung harap ng bahay namin at tabi kami ng malaking lawa na puro damo at mga talahib. Sa bakanting lote, may na-apark na sirang Toyota na sasakyan na kinalawang na lang sa tagal ng pagkakatambak doon at maliit na bodega na sobrang luma na at butas-butas na ang bubong pero naasara naman ang pintuan. Dahil sa wala namang nag-aalaga noong lote na yon, na puno na lang ng malalaking damo at mga halamang kahit hindi na inaalagaan ay lumalago na lang. In short, parang masukal na ang lugar. At dahil wala namang gate, pumasok na lang kami ng mga kalaro ko doon at doon kami naglaro ng taguan. Takbo rito at takbo roon. Sigawan, tawanan, na para kami nakawala sa hawla. Tipikal na batang kalye. Tanda ko noon, natapos kami magsi-7 na ng gabi. Kung hindi pa kami tinawag ng mga nanay namin para kumain, malamang inabot pa kami ng 8 PM dahil napaaliwanag pa ng buwan. Pag uwi ko, sabi ni mama na hugasan ko yung mga kamay at paa ko bago kumain at dahil na rin sobrang namuti na yung mga paa namin sa alikabok na kumapit. Nung pupunta na ako sa may bomba dahil hindi pa uso nun ang gripo, hindi na ako makalakad. Yung kaliwang binti ko, hindi ko maigalaw. Sobrang sakit kung nilalakad ko. Chinek ng nanay ko kung may sugat ako o kung anong nangyari sa akin. Ang sabi ko naman, wala nangyari sa akin dahil hindi naman ako nadapa. Pero tumindi ang sakit ng pakiramdam ko. Dahil wala namang malapit na doktor sa bayan namin, madalas kung nagkakaroon ng sakit ang mga tao doon, albularyo ang pinapatawag. Ilang minuto pa, dumating na ang albularyo na kilalang kilala sa bayan namin. Kumuha siya ng tawas at nagpabaga ng uling ang matanda. Nagpakuha rin siya ng plato at kandila. Habang dinadasalan ako, pinatunaw niya ang tawas sa kandila at pinatulo ito sa plato. Inantay niya iyong matuyo. Naapagtataka, yung tawas na natuyo ay nagkorting parang tao at dinurog niya yung natuyong tawas at pinahid sa hita ko hanggang sa singit. Nakaapak raw ako ng taong hindi nakikita at anak daw ng hari ang natapakan ko. Duwende raw ang natapakan ko. Naapagtataka na pagkapahid ng tawas ng albularyo para lang akong nagdahilan. Simula nun, pag maglalaro na kami ng dapit hapon, palagi na ako nagpapasintabi sa mga lugar na alam kong hindi palaging dinadaanan dahil ayoko nang maranasan yung sakit na naramdaman ko. Hello Sir Bob, tawagin mo na lang akong PJ. Itong kwento ko ay nangyari 3 years ago, December 24. Ilang oras na lang nun at sasapit na ang Pasko. Mag-isa lang ako ng gabing yon sa apartment. Independent na kasi ako nun at isa pa, malayo ako sa pamilya. Medyo nasanay na rin na kung minsan ay mag-isa lang ako tuwing Pasko. Hindi naman problema sa akin yon dahil tuwing Pasko, tumatawag naman ako sa kanila. Mahabang kwento kasi kung bakit ako napalayo sa pamilya ko. Sabihin na lang natin na dahil na rin sa trabaho ko at meron pa bukod doon. Kahit nasa malayo ako ay hindi pa rin naman mawala-wala sa isip ko ang pamilya ko. Every end of the month ay nagpapadala ako ng pera sa kanila. Tahimik akong naghahanda nun para sa Noche Buena. Kahit na mag-isa lang ako ay naagawian ko naman na maghanda pa rin. Ayun nga sir, habang naghahanda ay may biglang kumatok. Napatigil ako sa ginagawa at pinakinggan ng mabuti ang katok na yon. Ganun na lang ang pagtataka ko nang masigurado ko na ang katok na yon ay nagmumula talaga sa pintuan ko. Napakunot-noo pa ako nun bago lumabas ng kusina. Dumiretso na ako sa may pintuan. Napatili pa nga ako nun nang bigla-bigla ay lumakas ang pagkatok at walang tigil yon. Nang buksan ko ang pinto ay wala namang ibang tao. Kinilabutan ako nun lalo nang parang may malamig na kung ano ang dumampi sa balat ko. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Napasilip talaga ako sa labas pero walang tao malapit. Meron sa may kalye pero malayo-layo yun sa pwesto ko at parang imposible namang sila yun dahil bakit naman nila yun gagawin. Isa pa, bago ko buksan yung pinto ay tuloy-tuloy ang pagkatok. Napakabilis naman nilang tumakbo kung ganon.
Napailing pa nga ako nang biglang may pumasok sa isip ko na baka pinagtitripan ako ng mga tao doon sa aming lugar. Napakamot na lang ako noon at akmang babalik na sana sa loob ng bahay nang biglang nag-ring ang phone ko. May tumatawag. Chinek ko yung phone ko at napangiti dahil sina mama ang tumatawag. Mabilis kong sinagot ang call. Sinara ko pa ang pinto bago naglakad papuntang sala. Napahinto lang ako sa may harapan ng aparador kung saan naadikit ang pictures ng pamilya ko. "O ma, kumusta? Napatawag ka. Advance Merry Christmas." Sabi ko pa kay mama. Pero nabigla ako nang tanging hagulgol lang ang naitugon niya. Kinabahan ako noon, Sir Bob, sa paraan ng pag-iyak ng mama ko. Bigla akong kinutuban. Napatingin pa ako sa pictures namin at sa pagtitig ko, nagtaka na lang ako dahil bahagyang may punit na yung picture kahit wala naman yon kani-kanina lang. Imposible talaga yon dahil hindi ko naman siya tinatanggal sa pagkakadikit. Biglang nagsalita si mama at sinabing inatake daw ng bandang 10:00 ng gabi si Papa. Sinugod pa nga raw nila sa ospital pero dead on arrival na siya. Wala na raw si Papa. Hindi ko talaga inaasahan ang balitang yon, Sir Bob. Para akong pinako literal sa kinatatayuan ko. Hinintay ko pa si mama na sabihing nagjo-joke lang siya. Pero makaraan ng ilang minuto, hagulgol pa rin niya ang dinig ko. Sobrang nadala ako sa emosyon. Nangihina pa akong napaupo sa sahig at doon ko binuhos ang bigat na nararamdaman ko. Iyak lang ako ng iyak ng gabing yon. Hindi ko na nga nakain yung hinanda kong pagkain para sa Noche Buenang yon. Hanggang nga sa sumapit na ang Pasko, umiiyak pa rin ako. Binala ko pa nga sanang umuwi noon ng January sa kanila, pero hindi ko akalain na maaga pala ang pag-uwi ko sa amin, hindi upang maisaya kundi para magluksa. Ang sana'y tahimik at masayang Noche Buena ay nauwi sa malungkot na trahedya. Magandang araw, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners mo. Itago yun na lang ako sa pangalang Dexter, 26 years old at isang electrical engineer sa Surigao. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa naging karanasan ko 5 years ago, buwan ng Kapaskuhan. May naganap na event sa pabrikang pinasukan ko. Mga second week yata yun ng December, yung Christmas party namin. So ayun, before nangyari ang nasabing event ay naging abala pa kami ng mga katrabaho ko sa pag-aayos at paghahanda para sa gaganaping Christmas party. Ilang araw din kami naging abala at minsan pa nga ay napapa-overtime na kami sa work. May best friend ako na katrabaho ko rin na tawagin na lang nating Felix. Mas nauna siya nagtrabaho sa akin doon sa pabrika ng ilang buwan. Marami naman akong kakilala doon pero kakaiba talaga ang samahan namin ni Felix. Lagi kami nagkukwentuhan niyan at madalas pa nga siyang napapadalaw sa inuupahan kong apartment. That time kasi wala pa naman akong jowa kaya mas marami akong free time. At kapag nagkayaan kaming tumambay sa apartment at mag-inuman, go lang. Balik tayo sa kwento. Sa pagkakaalala ko ay 2 days yon naganap before the exact event. Napadaan pa nga kami ng umagang yon sa isang store at sabay kaming naghanap ng para pang exchange gift. Ilang minuto rin kami doon sa store bago kami dumiretso ng pabrika. Nang maarating kami sa trabaho ay naabutan pa nga namin sina paring Ezekiel at Wilson na nagwawalis sa labas ng pabrika. Biniro pa nga sila ni Felix bago kami dumiretso sa loob. Inutusan kami noon ng amo namin na isabit daw ang mga Christmas lights sa kisame. May kataasan kasi yung kisame at kinakailangan mo pang gamitan ng hagdan. Ako ang may hawak noon ng hagdan, samantalang si Felix naman ang umakyat at nagsabit ng Christmas lights. Naging maayos naman ang lahat. Hanggang sa hindi inaasahan na bigla na lang nag-collapse si Felix at nahulog sa hagdan. Napasigaw pa nga yung mga kasamahan namin. Gulat na gulat ako nang bumagsak sa sahig si Felix. Nagkagulo kami. Napako ako sa kinatatayuan noon at natsak talaga sa nangyari. Sa sobrang taas ng pinagbagsakan ni Felix, nawalan siya ng buhay nang dilat pa ang mga mata. Nagkagulo noon sa pabrika. Agad na humingi ng tulong ang mga kasamahan ko sa trabaho at nang dumating ang ambulansya ay diniklara na nawala na si Felix. Duguan din kasi ang ulo niya dahil sa lakas ng pagkakabagsak sa sahig.
Sa kabuuan ng investigasyon ay doon lang namin nalaman na may sakit pala sa puso si Felix. At bago pa mangyari ang insidenteng yun, ay ilang beses na pala siyang nagpabalik-balik sa ospital dahil lagi daw sumasakit ang dibdib niya. Walang may alam ng dinadalang yun ni Felix. Ayon pa sa investigasyon, marahil ay biglang sumakit ang dibdib niya habang nagsasabit ng Christmas lights dahilan ng pagkakolaps niya. Nang mabalitaan yun ng pamilya niya, ay agad nilang pinuntahan ito. Halos hindi talaga ako maapaniwala na yun na pala ang huling araw na makakasama at makakakwentuhan ko si Felix. Gulat talaga ako to the point na hindi ko talaga natanggap ang kalunos-lunos na nangyari sa kanya. Nung araw matapos idibing si Felix, ay napanaginipan ko pa siya. Pero sa panaginip ko ay nakangiti na siya at para bang nagpapahiwatig na payapa na siya. Pasensya na sir sa nakakalungkot na kwento na to. Hindi man matuturing na horror para sa iba, pero sa akin, kahindik-hindik yung nangyari sa matalik kong kaibigan. Magandang araw po sir at sa lahat ng mga listeners nyo. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo at ngayon lang nagka-oras para ibahagi itong kwento. Karanasan ko to at ng mga tropa ko. Tawagin niyo na lang akong Lazaro. December yun ng 1998. Makulimlim ang panahon ng tanghaling yun nang mapadaan si Lucas sa bahay. Kaibigan ko siya at dating kaklase simula elementary hanggang high school. Nagtaka pa nga ako kung bakit siya biglang napadalaw dahil hindi naman niya ugali yun. Madalas, kami ang nagpupunta sa kanya. Iyaya niya akong sumama raw sa kanya sa Makalawa dahil may pupuntahan daw siya kasama ang dalawa pa naming tropa na sina Rekmar at Diego. Pag-isipan mo na mabuti pre, minsan lang naman to. Sige, maulan na ako. Baka maabutan pa ako ng ulan. Babagyo pa yata. Anito matapos sabihin ng pakay. Hindi ko na rin naman siya pinigilan na umalis. Inisip ko kung bakit niya ako inaya. Pero napagpasyahan ko naman na sumama sa kanila. Nagkataon din naman kasi nung mga panahon na yon, bakasyon sa trabaho dahil nga Christmas season na. Makaraan nga ang ilang araw ay napadalaw pa ako kina Rekmar dahil nagkahiyaan na maipag-inuman doon. Napag-usapan din namin ang tungkol sa gagawing lakad. Baka mabigla ka pre, natatawang usal pa ni Diego matapos ko silang tanungin kung anong baryo ang pupuntahan namin. Sa baryo ng mga aswang kasi tayo pupunta. Ang balita ko, may gaganaping Christmas party doon. Dugtong pa ni Diego na ikinabigla ko. Alam ko naman na may pagka-loko-loko ang mga tropa ko. Pero halos hindi ako maapaniwala na naisip nila ang tungkol sa bagay na yon. Heto pa, hindi lang nila basta yun naisip dahil gagawin pa nila at ang mas malala pa, idadamay pa nila ako sa kalukuhang yun. Mga atras na sana ako sa binabalak nila nang inunahan na ako ni Lucas. Anito, ang hindi raw sasama hindi na raw nila kakausapin kahit kailan. Sa madaling sabi, friendship over na. Tiningnan ko pa silang tatlo at hindi ako maapaniwala nun. Napabuntong hininga na lang at napasuko. Nag-apiran pa nga ang mga loko dahil sa reaksyon ko bago sila nagpatuloy sa kwentuhan at pakikipag-inuman. Nga pala, pamilyadong tao na tong kaibigan naming si Rekmar at kaya kami nakikipag-inuman sa kanila dahil sobrang stricto ng misis niya. Hindi ko nga alam kung alam ba ng asawa niya yung naisip nilang kalokohan o baka tinago lang niya ito sa kanya. Mga loko-loko kasi talaga yung mga tropa kong yun. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating na nga ang pag-alis namin. Sa pagkakatanda ko ay second week yun ng December. Pasado 4:30 pa lang ng umaga nang magising ako dahil sa sunod-sunod na pagbusina ng sasakyan mula sa labas. Napamura pa nga ako nang marinig ko ang ingay ng mga kaibigan ko sa labas. Kaya aga-aga kasi ang iingay nila at baka mapagsabihan ng mga kapitbahay. Nang pinapasok ko nga sila sa loob, talaga namang feeling at home pa ang mga loko. Kanya-kanyang timpla pa ng kape. Pagpatak ng 5 ay bumiyahe na kami. Mabuti na lang at may lumang kotse sina Lucas, kaya yun ang ginamit namin. Nag-jacket na rin kami noon dahil sobrang lamig talaga. Mahaba-haba rin ang biniyahe namin. Halos magdadalawang oras din. Hanggang sa maarating kami sa isang baryo na parang kagubatan na nga dahil sobrang dami ng mga puno sa kapaligiran.
Bago pa kami nakapasok sa nasabing baryo, ay may karatula pa aming nakita na ang nakalagay ay Baryo Kilabot. Yung alam mong gawa-gawa lang ng kung sino. Tama lang ang nakalagay sa karatula dahil unang pasok pa lang namin sa nasabing baryo ay masasabi kong nakakakilabot talaga. Maliban sa magubat ay may kadiliman din yon at masukal. Bumaba lang kami nung biglang kumipot na ang daan. Napasigaw pa nga si Diego dahil sobrang lamig daw at sa wakas ay mabibilad na rin kami sa araw. May dala pa nga aming mga bag nun na naglalaman ng iilang pangontra laban sa mga aswang. Para talaga kami nung nasa isang adventure. Medyo bata pa kasi kami nung mga panahon na yon. Batang isip din, nasa early 20s. Sabay-sabay naming tinahak ang daan papasok sa loob ng masukal na kagubatan. Maraming mga kahoy na may tinik ang nagkalat sa daan, kaya todo ingat kami sa paglalakad. Mabuti na lang at tiniplunuhan ng maigi ng mga mokong ang binabalak nilang pagpasok sa baryo ng mga aswang para lang maipag-Christmas party sa mga ito. Hindi ko nga alam nun kung paano nila nalaman na may gaganaping Christmas party dun. Sa atunayan, sila rin ang nakaisip na magdala ng mga pangontra sakali man na mabuko kami o mapalaban sa mga nilalang. Sabay-sabay kaming napahinto nang sabihin ni Rickmar na naroon na raw kami. Napasulyap pa ako sa tinitingnan niya at doon ko lang nakita ang iilan sa mga taong nagkalat sa di kalayuan. Bilang lang ang mga kabahayang naroon at mapapansin mo talaga ang mga taong abala sa kanilang mga ginagawa. Iwan muna natin dito yung mga gamit. Baka kasi mabuko. Diego, ikaw na magdala ng ulo ng baka. Ani Lucas. Kaya agad kong binaba ang dala kong backpack. Pero naglagay pa rin ako ng mga patalim sa aking tagiliran. Para kung sakali mang madiskubre ng mga aswang, mapoprotektahan ko pa rin ang sarili ko kahit papaano. Agad namang kinuha ni Diego ang ulo ng baka na siyang ipangreregalo namin sa mga aswang. Matapos naming magsipaghanda ay saka kami lumabas mula sa kakahuyan at tuluyan naming pinasok ang baryo ng mga aswang. Nung una ay talaga namang nakaramdam ako ng takot, pero pinalakas ko talaga ang loob ko para sa mga loko-loko kong kaibigan. Dahil pag nagpakita ako ng takot, baka mapahamak kami. Habang papalapit kami ng papalapit sa lugar, ay napansin ko na natigilan ng mga ito sa kanilang mga ginagawa at agad na napatingin sa amin. Yung tingin ba na parang sinusuri ang buo naming pagkatao? Normal lang dahil dayo kami. Isa sa mga taga-baryo ang seryosong sumalubong sa amin. Nang maarating siya sa harapan namin, ay saka kami napahinto sa paglalakad. Tinanong pa kami ng lalaki kung sino raw ba kami at kung ano ang ginagawa namin sa lugar. Si Diego na ang matapang na sumagot sa lalaki. Anito ay naatanggap daw siya ng balita na ang ilan sa mga kamag-anak niya ay naroon daw sa baryo at may magaganap daw na Christmas party sa lugar na yon. Kaya raw kami kuno ang pinadala dahil masyadong abala ang mga ito para kumatay ng mga ihahanda. Buong akala ko nun ay mahuli ang kasinungalingan ni Diego. Pero nabigla ako nang paniwalaan yon ng lalaki. At sa katunayan ay tuwang-tuwa pa ito matapos ibigay sa kanya ni Diego ang pinapasa nitong ulo ng baka. Ani pa ng lalaki ay matagal na raw silang hindi nakakatikim ng karne ng baka dahil ibang hayop daw ang mga naliligaw sa kanilang baryo. Kaya yon ang kinakatay nila. Hindi ko mapigilang kilabutan at taasan ng balahibo dahil doon. Naisabay na lang ako sa mga loko-loko kong tropa nang napatawa ang mga ito para hindi kami mahalata. Nagpaalala pa sa amin ang lalaki at doon lang namin nalaman na anak pala siya ng kanilang pinuno sa baryo. Isa-isa rin kaming nagpakilala sa kanya. Makaraan ng ilang saglit ay inanyayahan niya kami na pumasok sa lugar. Napansin ko rin na balik sa dati ang ginagawa ng mga tao. Gulit ang ilan sa mga daladaanan namin ay napapatigil pa rin sa kanilang mga ginagawa at seryoso kaming tinititigan. Tahimik lang kami naglakad nun at napapahinto lang kami sa tuwing ipinapakilala kami ng lalaki sa mga kabaryo niya. Di ko mapigilang mamangha nang masilayan ko ang mga nagsisilakihang mga kaldero at kawali na gamit nila sa pagluto. Ilan sa mga kalalakihan ay nagkakatay pa ng mga karne. Sa totoo lang ay diring-diri ako noong mga sandaling yon
dahil hindi ko mawari kung karne ba ng baboy, kambing o tao na pala yun. Pero nilakasan ko na lang ang loob ko dahil baka maaga kaming malagay sa apahamakan. Robin pala yung alias nung lalaking sinasamahan kami. Dinala kami noon ni Mang Robin sa bahay nila. Hindi na niya kami napakilala pa sa pinuno nila na siyang ama niya dahil umalis raw ito at taga-hunting daw sa gubat ng pwede nilang ihanda para sa Christmas party. Ayon pa sa kanya ay babalik din daw naman yun oras na magsimula na ang kanilang ritual. Naipakilala pa kami ni Mang Robin sa kanyang asawa at 2 anak. Naabutan pa nga namin ang mga anak niya na nag-aagawan sa prinitong karne na parang medyo hilaw pa. Kakaiba din ang forma ng prinitong hilaw pa na karne dahil medyo pahaba siya ng parang sa mga daliri ng kamay ng tao. Lihim akong napamura noon nang masilayan kong diniladilaan pa ng mga bata yung pahabang karne na yun bagong inuya. Naku, huwag kayong mahiya ha. Mga bisita namin kayo. Anang asawa ni Mang Robin matapos na kaming alukin ng adobong atay raw. Napasulyap pa ako sa mga kasamahan ko at baka sa mga mukha nila ang pagkabigla. Mukhang hindi napaghandaan ng mga mukong ang mangyayaring yun. Pasensya na ho pero sa totoo niyan busog pa po kami. May kinainan po kasi kaming isang karinderya bago mapunta sa baryo niyo. Agad kong pagsisinungaling. At mukha naman pinaniwalaan nila dahil hindi na sila nagpumilit pa na alokin kami ng kanilang adobong atay. Sa halip ay may ipinakita sila sa amin. Koleksyon daw yon ng mga buto ng mga nahuling hayop at napansin kong may iilang buto ng tao. Tinanong ko kung bakit merong buto ng tao doon na ikinatakot ko talaga. Ang sabi nila ay nakita raw nila yung iilang buto ng tao sa may gubat. Kaya ang ginawa nila ay nilinis at inayos nila para magmukhang presentable. Hindi nagtagal ay iniwan muna kami ng mag-asawa doon sa sala nila dahil may gagawin pa raw ang mga ito. Nang tuluyang mawala ang mag-asawa sa paningin namin ay saka ko kinausap ang mga loko-loko kong kaibigan. Tatawa-tawa pa ang mga ito dahil ang bilis ko raw makapag-isip ng palusot. Napailing pa akong binatukan silang 3 dahil sa mga kalokohan nila. Nasa ganoon kaming sitwasyon nang maarinig kami ng mga ungol at kakaibang ingay na nagmumula sa labas. Nagkadinginan kaming 3 bago kami sabay-sabay na napasilip sa labas. Pero ganun na lang ang pagkagulat namin nang bumungat sa amin yung mga taga-baryo na biglang nagsuot sa ulo nila ng maskara ng baboy ramo. Yun bang totoong balat ng ulo ng baboy ramo? Nakaharap sila sa direksyon kung nasaan kami at parang galit pa yung mga mata nila. Nakakakilabot din yung maskara ng baboy ramo na suot nila na yung iba pa nga tumutulo-tulo pa yung dugo. Yung iba ay may hawak din na matutulis na kawayan na ginagamit nung sinauna sa paghunting ng mga hayop. Sunod-sunod na mahinang napamura ang mga tropa ko dahil hindi rin nila inaasahan na mabibisto kami ng maaga. Napasulyap pa nga kami sa mga anak na mag-asawang nasa loob din ng bahay. Kita kong namumula at nanggagalit ang mga mata nila habang naglalaway at nakatingin sa amin. Doon ko lang rin naalala na matalas din pala ang pandinig at pangamoy ng mga aswang. Malakas ang pakiramdam nila. Bigla naman naming naisip na itali yung mga bata. Buti na lang, noong mga oras na yon ay may pantali na nagkalat sa bahay nila, kaya yun ang ginamit namin. Nagpanik pa ang tropa ko kung anong gagawin dahil sa dinami-rami ng mga tao o aswang sa labas ay paniguradong hindi namin sila malulusutan. Hanggang sa may naisip si Lucas. Mabuti na lang at may niluluto sa kusina ang mag-asawa kaya pinakalat ni Lucas ang apoy sa loob ng bahay. Sinenyasan rin niya kami na magsihanda kami dahil kahit papaano bawat isa sa amin ay may tinagong patalim. Nang tuluyang kumalat ang apoy sa loob ng bahay ay nagkagulo ang mga tao sa labas, lalo na yung mga magulang ng mga batang aswang na tinali namin. Nang umatake na ang mga aswang sa loob ng bahay, ay saka kami patakbong lumabas sa likuran at agad kumaripas ng takbo. Takbo lang kami ng takbo at bawat tao na nakakasalubong namin o humaharang sa amin ay mabilis lang naming tinutulak o kaya iwinawas-iwas namin yung hawak naming patalim sa kanila. Narinig ko pang napasigaw si Diego pero hindi ko na siya nagawang lingunin pa dahil sa bilis ng mga pangyayari.
Ang gusto lang namin ay maatakas mula sa baryo ng mga aswang. Napahinto lang kami sa pagtakbo nang maarating kami sa pinag-iwanan namin ng mga gamit. Agad naming nilabas ang mga bawang, asin at langis panlaban sa mga aswang. Nang makita ng mga aswang ang mga pangontrang hawak namin ay napaatras ang mga ito. Hindi sila makalapit sa amin. Napasulyap pa ako sa mga kasamahan ko at medyo napanatag ako nang kumpleto pa rin kami. Napamura pa nga noon si Diego bago sinabuyan ng asin at ilang piraso ng bawang ang mga aswang. Yung iba talagang napaatras. Yung iilan napatakbo palayo. May kakaunting napaungol. Sumunod na rin kami sa pagsaboy ng mga asin, bawang, pati ng langis. Bago pa man maubos sa mga pangontra namin, ay muli kaming kumaripas ng takbo pabalik sa masukal na agubatan. Hanggang nga sa tuluyan na kaming maarating sa kotse. Nag-uunahan pa nga kami noon na pumasok sa loob at agad naman pinatakbo yun ng mabilis ni Rickmar. Ilang beses pa kami napasigaw at napamura sa biyahe dahil sa mga nangyari sa amin doon sa baryo. Sa kabutihang palad ay buo at ligtas kaming nakalabas mula sa baryo ng mga aswang. Tawang-tawa pa nga yung mga katropa ko dahil sa kalokohan nila. Napailing na lang ako dahil sa mga inasta namin. Sino ba kasi ang mag-aakala na dahil sa mga kalokohan nila sa pagdalo sa Christmas party ng mga aswang, nalagay pa kami sa matinding kapahamakan. Matapos ang pangyayaring yun ay marami na namang mga kalokohan, saya at problema pa rin kaming hinarap na magtuturopa. Hanggang sa lumipas ang panahon ay unti-unti na kaming nagkawatak-watak dahil ang iilan sa amin ay nagkaroon na ng sariling pamilya at lumipat na ng ibang matitirahan. Hanggang sa ngayon, sa tuwing naaalala ko ang nakaraan namin ng mga tropa ko ay di ko maiwasang matawa na lang dahil sa mga kalokohan. Pero aaminin ko, nakakamiss rin talaga yung dati naming samahan. Dahil nga nagkaroon na rin ng social media ngayon, kahit may mga edad na talaga kami, paminsan-minsan kapag libre ay nakapag-video call pa kaming apat, nagkukumustahan at sinasariwa ang kwento ng mga nakaraan. Taga-Laguna kami noong magtutropa. Tapos yung baryo ng mga aswang na napuntahan namin, nasa labas ng Laguna, mga 2 oras ang layo mula sa amin. Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Ako pala si Eddie, taga Navotas City. May share lang po ako sa inyong kwento. Nangyari ito 4 na taon nang nakakalipas. Hinding-hindi ko po makakalimutan yon. Hanggang ngayon kasi ay napapaiyak pa rin ako kapag naaalala ko yun. Mahilig ako sa aso. Naaawa nga ako kapag may nakikita akong stray dogs. Kaya naman karamihan sa kanila ay kinukupkop ko. Isa nga sa kanila ay si Rani. Mabilis kasing tumakbo yon, kaya naman Rani ang ipinangalan namin. Nabangga siya ng sasakyan ko nung nagmamaneho ako papuntang Antipolo at nung buwaba ako ng sasakyan, naawa talaga ako kasi halos hindi na siya makahinga dahil sa impact ng pagkakabangga. Kaya naman agad ko itong tinulungan. Sa lahat ng mga aso ko, siya ang pinakamalambing at close sa akin. Habang busy ako sa pagluluto, narinig ko si Rani sa labas ng bahay na tahol ng tahol. December na nun, kaya napaisip ako na baka may namamasko. Nung lumabas na ako para awatin si Rani at para tingnan kung sino ang naroon, wala akong nakita ni anino. Pero patuloy pa rin siyang tumatahol na parang galit na galit. Inawat ko ng inawat si Rani kasi palakas na ng palakas ang tahol niya. Mga ilang minuto pa bago siya tumigil sa pagtahol. Nung nasa loob na kami ng bahay, hinawakan ko siya sa ulo at tinanong kung ano yung nakita niya na hindi ko nakita. Pero nagtaka na lang ako kasi nilalambing ako ni Rani at para bang may gusto siyang sabihin sa akin. Yung nakakapagtakang pangyayaring yun ay naulit na naman. December 10, 2018, base sa pagkakaalala ko. Nasa kwarto ako noon kasi may tinitingnan akong video sa laptop. Narinig ko na tumahol na naman si Rani kaya sumilip ako sa bintana. Nakita ko siya na naglalakad na para bang may sinusundan pero hindi ko makita kung sino o ano. Kitang-kita ko sa mukha ng aso ko ang galit. December 23 ng gabi.
Nasa loob na ako noon ng bahay kasama ang pamilya ko. Hinanap ng kapatid ko si Rani, kaya sabi ko na baka nasa kwarto ko lang siya. Pinuntahan niya, kaso ilang minuto lang ay sinabi niya na wala doon si Rani. Hindi pa nakakapaghapunan yung aso kong yun, kaya hinanap ko na rin siya. Naroon sa sala yung ibang mga aso ko, pero wala talaga si Rani. Habang busy kami sa pagtatawag at paghahanap kay Rani, ay tumunog ang doorbell. Kaya naman, binuksan ito ng kapatid ko. Pero pagbukas niya, wala naman siyang nakitang tao. Nakita niya ang isang regalo na nasa sahig, kaya pinulot niya yon at pumasok na sa loob. Tinawag niya kaming lahat at tinanong kung para kanino kasi wala iyong pangalan. Sinabi ko naman na wala namang magbibigay ng regalo sa akin kasi wala naman akong gaanong kaibigan. Tinanong ni Papa yung kapatid ko kung sino ang nagdala. Pero sinabi nito na wala rin siyang nakitang tao at wala ring naasulat sa gift box. Nag-aalangan ako noon buksan ng regalo dahil baka bomba yon. Kapag nagkataon, sabay-sabay kaming sasabog. Ilang minuto rin po kami nag-isip kung bubuksan ba yon o hindi. Pero dahil sa kuryosidad, ako na mismo ang nagbukas. Halos hindi ako makahinga nang pagbukas ko ay nakita ko ang ulo ng aking asong si Rani. Wala na rin ang mga mata nito. Sa pagkabigla ko, nabitawan ko ang gift box at nalaglag sa sahig ang ulo ni Rani. Napasigaw ako at iyak ng iyak. Tumakbo ako palabas ng bahay dahil umaasang mahabol ko pa ang gumawa nun. Pero hindi ko na nakita. Hindi ako nakatulog nung gabing iyon dahil iniisip ko lang talaga ang nangyari kay Rani at sa gumawa nun sa kanya. Ang walang kamuwang-muwang kong aso, kawawa naman. Kinaumagahan, narinig ko ang kapatid ko na sumisigaw. Nasa may pinto siya, kaya agad namin siyang pinuntahan. Nakita na naman namin ang isang gift box na kaparehas ng kulay nung una naming natanggap. Hindi ko pa man yun nabubuksan, ay napaiyak na ako. Yung papa ko ang nagbukas at nakita namin ang hiwa-hiwang katawan ni Rani. Nakita ko sa loob ang collar niya na binili ko para sa kanya nung nag-decide akong kupkupin ito. Napaluhod ako noon dahil sa sakit na naramdaman ko. Awang-awa ako sa nangyari kay Rani. Pagkatapos noon ay pumunta kami sa barangay para paimbestigahan ang nangyari kay Rani. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mahanapan ng hustisya ang pagkamatay niya. Wala kasi ni isang ebidensya o lead man lang para matukoy ang sospek. Isa lang ang alam ko, hindi tao ang pumatay sa kanya. Siguro nung time na tahol siya ng tahol at hindi ko alam kung sino ang tinatahulan niya, iyon ang salarin. Siguro nararamdaman niyang nasa peligro kami. Ang sakit lang isipin na siya pa ang namatay. Yun na siguro ang pinakamasakit na regalong natanggap ko sa Pasko. At yun din ang dahilan kung bakit nag-aalinlangan na akong tumanggap ng anumang regalo. Salamat po sa pagbabasa ng aking kwento, Sir Bob. Mabuhay po kayo at more power sa inyong channel. Ako po si Damir. Ikukwento ko lang po yung nangyari sa akin sa isang ospital dito sa Bislig, Surigao del Sur noong 2005. Mga alas 8 ng gabi po yon nung napag-utusan po akong maghatid ng pagkain para sa pinsan ko kasi kapapanganak lang niya. Bisperas pa po yon ng Pasko. Sa bandang likod ng ospital po ako dumaan kasi yun lang ang pinakamalapit mula sa amin. Madilim at puro puno lang ang andoon. Kahit maliwanag ang buwan, di pa rin maapasok ang sikat nito dahil nga malalago ang dahon ng puno rito. Hindi rin gaano naatulong yung mga ilang Christmas lights mula sa malalayong bahay at sa palibot ng ospital sa may malayong dulo. Takot ako dahil alam ko at marami na rin mga naapagsabi na marami raw nagpapakita dito. Meron daw white lady, itim na bata at iba pa. Pero dahil nga sa pag-aalala kong di na siguro ako matatakot kasi medyo naasanayan ko na makita minsan ng mga nilalang ay naglakas loob pa rin akong dumaan. Pagdating ko sa may gate ng ospital, may nakasabay akong security guard na night shift at papasok na rin yata. Sabay na kaming pumasok.
Medyo malayo rin yun kasi nga nasa likod at dadaan pa kami sa morgue ng ospital. Nagkakwentuhan kami ng gwardiya habang naglalakad. Nang bigla akong napatigil. Ang sabi ko, "Tol, nakita mo ba yung babae?" Ang sabi niya naman, "Oo, gabi na. Nandito pa rin sa labas yan. Baka nagpapahangin lang. Tara, lapitan natin." Ang tugon ko sa kanya. Lumapit din kami dahil akala namin ay ordinaryong tao yung nakikita namin. Pagkalapit namin ay napansin ko na lang na may karga siyang bata, pero hindi ko masyado maaninag kasi madilim nga. Hanggang sa sinabi ng kasama kong gwardiya na, "Excuse me ma'am, gabi na, nandito ka pa sa labas. Marami ditong nagpapaitang multo." Di ko alam kung ba't yun ang sinabi ng gwardiya, kung gusto lang ba niyang manakot. Pero hindi man lang sumagot yung babae at imbis na lumapit, humakbang pa ng konti papalayo sa ospital. Muli namin siyang kinausap pero di pa rin nagsasalita yung babae. Binaliwala na lang namin yon kasi baka may problema. Pero pagdating namin sa harap ng morgue, nagtaka kami kasi imbis na dumiretso yung babae ay huminto ito at lumiko papuntang morgue. Kinabahan at tumayo ang mga balahibo ko, lalo na nung medyo naaninag ko na yung babae. Hindi na kasi ganun kalalago ang dahon banda roon. Natigilan kami sa paglalakad kasi biglang lumakas yung hangin mula sa aming likuran kung saan naroon yung babae. Napansin namin na naalutang siya at wala siyang muka. Hindi ko masasabing white lady siya kasi hindi naman siya naaputi at may bitbit pa siyang bata. Sa takot yung gwardiya, walang ya, kumaripas ang takbo at iniwan ako. Talagang natakot ako noon dahil yun ang unang beses na naka-encounter ako noon. Parang may gustong gawing masama sa akin yung multo. Papalapit ng papalapit siya sa akin habang unti-unting tinataas yung mga kamay niya. Pansin ko na dikit-dikit yung mga daliri niya. Sa sobrang takot ko, kumaripas rin ako ng takbo at di na lumingon. Pagdating ko sa may pintuan ng ospital, andun yung gwardiya. Nagkukwento sa ibang mga staff na naroon. Kaso ayaw raw siyang paniwalaan kasi may pagkaloko-loko raw yun. Pero paglingon nila sa akin, hangos na hangos ako. Sa akin nila binaling yung atensyon at tinanong ako kung anong nangyari. Sinigundahan ko ang kwento ng gwardiya sa kanila, yung tungkol sa multo. Pinagpahinga nila ako at pinakalma bago pumunta sa kwarto ng pinsan ko na kapapanganak pa lang para ihatid yung pagkain niya. Dahil sa sobrang takot ko nun, ay doon na lang ako sa loob ng ospital nagpasko kasama ng pinsan ko, asawa niya at ng bago kong pamangkin. Doon kami nag-celebrate ng Pasko at doon na rin ako nagpaumaga. Yun na ang huli kong punta sa ospital na yun. Magandang araw Sir Bob at sa lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lumina. Kwento ko lang sa inyo itong nangyari sa akin 6 years ago sa bahay na inupahan namin ng parents ko. Kabuwanan nyo ng Disyembre at eksaktong bisperas ng Pasko. Nagkataon na wala sina mama ng gabing yon dahil sinundo nila si Lola para sa Noche Buena. Nasa sala lang ako ng gabing yon. Napatigil ako sa pagbabasa ng libro nang may marinig akong sunod-sunod na katok mula sa pintuan. Napasulyap pa ako sa orasan. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot dahil 11:30 na. Nagtataka rin ako kung bakit wala pa sina mama. Kung sila man ang nasa labas ng pinto, hindi na sila kumakatok. Basta na lang sila papasok dahil may susi naman sila. Tumayo na ako at pumunta sa may pintuan. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng panginginig ng kamay nang buksan ko ang pinto. Wala namang ibang tao. Malamig na hangin lang ang sumalubong sa akin. Nagpalinga-linga pa ako sa paligid. Nagbabaka sakaling makita ko ang bulto ng taong kumatok sa pinto. Pero ni anino ay wala naman akong naabutan. Malalim na lang akong napahinga nun. Ramdam ko rin ang banlalamig ng mga kamay ko. Hindi ko sigurado kung dahil ba yun sa kaba o takot. Sinara ko na yung pinto. Mga ilang segundo lang ay may kumatok na naman. Kaya dali-dali kong binuksan yung pinto. Pero ganun pa rin, walang tao sa labas.
Nakaramdam na ako ng kilabot nun, Sir Bob. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok. Iginala kong paningin sa kabuuan ng bahay. Hanggang sa naagaw ng pansin ko ang nakabukas na bintana. Napansin ko na may puting figura pero di ko maaninag ang itsura nito. Hanggang sa dahan-dahan siyang nawala. Kinilabutan talaga ako noon, sir. Hindi ko alam ang gagawin noong mga oras na yun. Ang buong akala ko nga katapusan ko na. Pero ilang saglit lang ay dumating na sina mama, papa at kasama si lola. Dumating sila bago mag-alas 12 ng umaga. Tanong ni mama kung anong nangyari sa akin at kung bakit ako namumutla. Napasulyap pa ako sa pintuan nun kasi parang may nahagip yung mata ko na biglang may dumaan pero wala namang ibang tao sa labas. Wala na yung multong nakita ko. Nag-alala talaga sila nun kaya kinuwento ko sa kanila yung mga pagkatok pati yung multong nakita ko. Natigilan sina papa at sinabing parang may narinig daw silang ganoong kwento mula sa mga kapitbahay namin na may mga pagkatok sa bahay kahit wala namang tao. Tapos may makikita pa silang puting figura. Akala nga nila ay wala lang yun dahil wala pa naman silang nai-experience doon sa inupahan namin. Pero ako nga ang patunay na totoo yung mga pagkatok at pagmumulto. Ang sabi pa raw ay may namatay na sa mismong inuupahan namin ilang dekada na ang nakakaraan. May kalumaan na rin kasi yung bahay pero matibay pa naman. Gawa siya sa kahoy na yung parang mga lumang bahay noon. Nalaman namin na hindi lang pala ako ang unang pinakitaan ng multo na yun. Dahil tuwing sasapit daw ang Disyembre ay nagpapakita rin to sa ibang tao lalo na doon sa mga naninirahan doon sa paupahan. Hindi ko lang alam kung malungkot o masaya ba yung nagparamdam nung Noche Buena. Hello po sa lahat. Naisipan ko lang ipadala itong kwento at nangyari to nung nakaraang taon lang, 2022. May Christmas party that time yung anak ko sa school. Balik face to face na naman kasi ulit kaya medyo napagastos kami. Hindi naman tutungkol sa mga gastusin ng anak ko sa school, kundi dahil sa simpleng kalokohan na ginawa ko. Matagal na ring usap-usapan sa aming lugar na aswang daw tong si Paring Ricky. Hindi niya tunay na pangalan, pero yun na lang ang itawag natin sa kanya. Mahirap na, baka managot ako. Nagkaroon kami noon ng parents meeting sa school ng anak ko. Nagkataon naman na magkaklase pala ang anak kong si Joshua at yung lalaki ding anak ni Paring Ricky. Ang mas nakakatawa pa nito ay nung magbunutan kaming mga parents para sa aming exchange gift, nakuha ko yung pangalan ni Paring Ricky. Hindi ko talaga in-expect yun. Hindi ko nga in-expect na kasali rin kaming mga parents sa gaganaping Christmas party at may pa-exchange gift pa. Ayoko namang masabihang KJ at maarte kaya naisama na lang ako. Pag uwi ko nung araw na yon ay naikwento ko pa sa asawa ko yung nangyari. Natawa pa nga siya at sinabihan akong napaka-judgmental ko raw kay Paring Ricky. Dahil mahilig din akong manood ng TikTok ay may naisip akong pang-exchange gift sa kanya. Natawa pa nga ako nun. Saka ko sinabi sa asawa ko na binala kong regaluhan si Paring Ricky ng isang bote ng Red Horse na may lamang lana. Nahampas pa ako ni Mrs. dahil puro raw ako kalokohan kahit ang tanda na namin pero tinawanan ko lang siya. Di yun nga, dumating na yung araw ng Christmas party. Maaga kaming nagising ng mga anak ko sabay pasok sa school. Balit 2 pala ang anak ko at parehong lalaki. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko pero tulad ko, ang kupogi rin nila. Kumbaga, manang-mana sa akin. Si Mrs. No nagbantay kay Bunso, sa akin naman si Joshua. Nang maarating kami sa school, ay agad kong hinanap si Paring Ricky. Simula na kasi yung exchange gift giving. Nakita ko naman siya agad. At nung mag-aabutan na ng mga regalo, ay nabot ko ang regalo ko sa kanya. Napangiti pa nga siya nun. Nung akmang tatanggapin na nga sana niya yung paper bag kung saan naalagay yung regalo ko, ay napansin kong kumunot yung noo niya. Doon pa lang ay alam kong nararamdaman na niya ang init ng lana. Pre, nangangali na tong kamay ko . Tatanggapin mo ba o hindi? Tanong ko pa sa kanya. Napansin kong parang umasim yung mukha niya. Pero nang mapagtanto niya na maraming tao sa paligid, ay napilitan siyang napangiti at tinanggap ang regalo ko sa kanya. Buong araw ay napansin ko ang masamang titig sa akin ni Paring Ricky. Tawang-tawa talaga ako noon, Sir Bob.
Sobrang epic kasi ng mukha niya. Pagsapit ng alas 5 ay kanya-kanya na kaming uwi. Pinauna ko na noon si Mrs. at mga bata. Sakto naman kasing tinawagan ako ng kumpare ko at tagayang makipag-inuman. Pasado alas 8:30 na ng gabi nang makauwi ako. Naglalakad lang ako ng gabing yun kasi malapit naman ang bahay namin sa pinagtambayan namin ng mga kumpare ko. Pasipol-sipol pa nga ako noon habang naglalakad. Nang bigla na lang may dumamba sa akin. Gulat na gulat talaga ako noon, lalo na nang makitang si Pareng Ricky yon. Napasigaw pa nga ako at napamura dahil sa galit at inis. Sinabihan ko pa nga siyang buwisit siya dahil sa paggulat at pagdamba niya sa akin. Saka ko siya tinadyakan. Napaungol noon si Ricky. Halatang galit siya. Pero agad din siyang umalis sa pagkakaibabaw sa akin. Tumakbo siya palayo. Sa totoo lang, sobrang bilis niya at napansin kong sobrang lakas din dahil halos hindi ako maagalaw nung dinambahan niya ako. Halos magsinglaki lang naman kami. Isa pa, napansin ko na parang mas naging madilim at nakakatakot yung itsura niya. Napailing na lang ako noon nang maramdaman ko na may sugat pala akong natamo dahil sa ginawa niyang pagkalmot sa braso ko. Yun pa nga pala, napansin kong parang sobrang tulis ng kuko niya na napunit pa nga yung damit ko sa may bandang braso. Dali-dali akong umuwi noon at kinuwento sa asawa ko yung nangyari. Galit na galit pa nga siya sa akin noon dahil daw sa mga pinaggagawa kong kalokohan. Kaya napahamak ako. Baka raw next time kapag inulit ko ay baka di lang yun ang mangyari sa akin. Hanggang sa ngayon, sa tuwing naaalala ko yung gabing yun, ay di ko maiwasang matawa at kilabutan, lalo ngayong nalalapit na naman ang Kapaskuhan. Sobrang lakas na talaga ng kutob ko noon na totoo ang bali-balitang aswang si Pareng Ricky. Yun na rin ang huling beses na nakita ko siya. Nabalitaan ko na lumipat na rin ng school yung anak niya. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Bob. Ako nga pala si Mark from Negros. Tawagin niyo na lang akong Wojin. 11 years old ako nung mangyari sa amin to. Bale galing kami noon sa Christmas party namin sa school ng mga pinsan ko. Bago dumiretso ng uwi ay pumunta muna kami sa isang mall dito sa Pampanga para bumili ng mga ibang reregalo para sa exchange gift namin para sa family Christmas party. Dumaan kami sa may shortcut. Sa shortcut na dinaanan namin, wala pang ilaw nun at may madadaanan kami na isang maikling tulay. Palibhasa, kasama ko ang mga pinsan ko nun, kaya ang gugulo namin na nagkukulitan sa loob ng van. Nang biglang tumigil yung pinsan ko. Ang sabi niya, may nadaanan daw kaming babaeng nakaitim. Tapos, bigla na lang siyang umiyak sabay turo sa likod namin. Ang sabi ni Mami ay alisin namin ang tingin namin sa likod ng van, kaya sinunod namin siya. Yung pinsan kong umiiyak ay tumahimik na lang at pumikit. Si Mami naman, napansin ko na patingin-tingin sa may side mirror. Tapos ay bigla na lang siyang bumusina habang nagdadrive noon si Daddy. Nagtaka daw noon si Daddy pero hindi na lang siya nagsalita hanggang sa maarating kami sa bahay. Tinanong ni Mami kung okay lang daw yung pinsan ko. Tumango lang siya. Tapos si Daddy, tinanong si Mami kung bakit bumusina. Ang sagot niya ay nakita rin daw niya yung babaeng nakaitim nung dumaan yung van sa may tulay. Tapos nung pinapaayos sa kami ng upo ay tumingin siya sa side mirror at nakita niya doon na parang sumasabay sa amin yung babae at nasa gilid daw siya ng van. Kaya't natakot siya at bumusina. After daw ng pagbusina niya, ay muli siyang tumingin sa side mirror. Wala na doon yung nakaitim na babae. Magandang gabi po sa lahat. Tawagin niyo lang akong Jay. Nangyari po ito noong 2000 sa Pasig. Nung bata pa kami ng mga pinsan ko, palagi kami nangangaroling sa tuwing sasapit ang buwan ng Kapaskuhan. Nangangaroling kami sa may subdivision. Feeling namin nun mayaman na kami pag dumarating na ang bare months. Minsan kasi, the earlier the better, para mas maraming maibigay at matanggap. Chomar, matagal na rin tayo dito parati sa subdivision ng ngaruling. Nakakabagot na. Taong-taon na lang, pare-parehas. Wika ko sa kanya. Jay, ang hirap kasi kung sa kabilang subdivision tayo mangaruling. Baka may magalit na ibang carolers pag doon tayo.
Sagot naman ni Jomar habang nagbibilang ng barya. Alam ko na, paano kung isama natin sina Joanne at Mark para kung mas marami, hindi agad tayo mapag-iinitan. Ani ko sa kanya. Kinabukasan, tumungo kami kina Tito Art para isama sina Joanne at Mark mangaroling sa kabilang subdivision. Gabi na nang magkita-kita kaming magpipinsan para sabay na tumungo sa kabilang subdivision. Ay! Ang lalaki ng mga bahay dito ah. Ano to? Millionaire subdivision ba to? Tanong ni Joanne. Oo, noon. Pero ngayon, marami nang ibinenta ng mga bahay dito para sa mga bagong itatayong building daw. Tulad ng sa kaibigan ko na naatira dito doon. Sagot ni Jomar. Ang sabi ko naman ay magsimula na kami. Malayo-layo na rin ang aming nalalakad, kakakaruling. Mga siguro pang 17 na bahay na rin ang aming nabisita. Iba't ibang Christmas songs na rin ang nakanta namin. Merong Give Love on Christmas Day, Sa May Bahay ang Aming Bati, Merry Christmas, Maluwalhati. Ang Pasko ay sumapit, Pasko na naman, Silent Night o Holy Night at kung ano-ano pa. Kahit hindi ganun kagandahan ang boses namin, basta't maapangaruling lang at may matanggap. Pagkarating namin sa susunod na bahay, parehatang may party kasi ang daming tao. Yun bang medyo maingay tapos nagsasayawan pa yung iba sa loob ng bahay. Wala atang nakakarinig sa atin, wika ni Jomar. Tara na, gabing-gabi na eh. Maraming din naman tayong natanggap na pera. Bukas na lang tayo bumalik. Wika ko sa kanila habang papaalis. So kinabukasan ng gabi. Bumalik nga kami sa kabilang subdivision. Mas madali yata yung daan nito kaysa kahapon. Magkaadikit lang kasi ang mga bahay dito. Tsak, mas maraming bahay ang mabibisita natin. Wika naman ni Mark habang naglalakad. Balikan kaya natin yung bahay kahapon. Yung nagpa-party-party, ani ko sa kanila. Nung dumating kami sa bahay na iyon, nagsimula na ulit kaming mangaroling. Pansin namin na tapos na yung party kasi medyo tahimik na. Ay mga bata, eto dinagdagan ko na yan. Kasi kahapon hindi ako nakalabas para bigyan kayo eh. Kasi nahihirapan akong tumayo. Nagkasakit yata ako kagabi. Wika ng Ale. Naku, okay lang po yun. Pangiting sabi ni Joanne. Okay lang po yun. Sa dami ba naman ho ng bisita ninyo kahapon? Tsak, sasakit talaga ang ulo nyo. Wika naman ni Mark sa Ale. Party? Mag-isa lang naman ako nakatira dito sa bahay. Baka malakas lang yung sounds ng TV ko. Itong sabi ng Ale. Naramdaman namin na parang may mali at nagsitayuan ang aking mga balahibo sa katawan. Hindi po kami nagkamali ng bahay. Marami po kaming naitang taong sumasayaw sa loob mismo ng bahay nyo. Ani ko nang may pagkabahala. Nakita po namin sila lahat. Nakita po namin sila mula sa labas. Mukha pa nga po silang masaya at nagsasayawan pa. Takot na sabi ni Jomar. Hoy mga bata, huwag nga kayong manakot. Magpapasko. Pasalamat kayo, binigyan ko pa kayo ng pera. Ayan eto na at umalis na kayo. Galit na sinabi ng Ale habang pabalik sa bahay. Nang maapasok siya ng bahay, bigla naming nakita yung mga taong sumasayaw sa loob ng bahay niya. Takot na takot kami nun, kaya't nagsitakbuhan kami papalayo sa bahay niya. Huminto kami at tiningnan ulit ang bahay na dapat hindi na sana namin ginawa. Nakatayo lang ang mga ito na naaaninagan ng ilaw sa loob ng bahay. Para bang pinapanood nila kami habang papalayo kami mula sa kanila. Simula nun ay hindi na kami bumalik sa subdivision na yon. Magandang gabi po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Rhea. Nangyari to noong December 2009. Bali Christmas party o Christmas outing namin kaya magsiswimming kami noon sa Laguna Hot Spring. Gabi na kami nakarating doon sa resort. Pagdating namin sa resort, syempre nagpahingang muna kami dahil sa pagod sa biyahe. Galing pa kasi kami ng Quezon City. Meron 3 kwarto sa resort. Yung isang kwarto, occupied na. Ang isa naman, may space pa pero mas gusto kong pumwesto doon sa kwarto nila ma'am at sir kasi wala pa naman sila. Humiga ako at nagbatugtog ng music sa cellphone ko. Nang biglang may kumatok. Agad-agad akong tumayo
dahil sa pagkakaakala ko sila na yung dumating. Pagbukas ko po ng pinto, saktong nakita ko si Ma'am Lynn, isa sa mga professor na kasama namin, at tinanong ko siya, "Ma'am Lynn, ikaw po ba yung kumatok?" Umiling siya at sinabing, "Hindi." Tinanong ko ulit siya kung may nakita ba siyang kumatok at sinabi niya na wala naman daw, kaya binaliwala ko na lang yung kumatok kanina. Di nagtagal, dumating na rin sina Ma'am at Sir. Lumipat ako doon sa isang kwarto na may bakante pa. Maya-maya, nagsimula na ang kasiyahan sa labas. Wala akong gana maisaya noon, kaya nahiga na lang ako sa double deck sa baba. Nagulat na lang ako nang biglang yumugyog ng malakas ang double deck. Tumayo ako at tiningnan kung may tao ba sa taas sa pag-aakalang may dumating akong kasama at nahiga na rin sa taas. Ngunit mas lalo akong natakot nang makita kong walang ibang tao at mag-isa lang ako sa kwartong iyon